Samala, mga minamahal, meron pong magandang ginawa kahit papaano itong ating impeach na si Vice President Sara Duterte. So ngayon, sinupalpal niya ang mga DDS fanatics. Yes, tama yung mga narinig ninyo mga minamahal. Yung mga fanatikong DDS na ini-edit po ang pagmumuka ni former President Duterte na talagang parang kalansay na yung kanyang katawan. Kasi 'di ba, galing din yan sa kanila mismo sa asawa, former, 'di ba? Former wife ni former President Duterte na si Zimmerman, na kung ilalarawan daw nila ay tila baga parang butot balat na daw itong si former President Duterte. And even na din si Sara Duterte nagsalita na namamayat na daw po itong si Digong. So ngayon, itong mga DDS, masyado nilang tinake yung salitang namamayat to the point na ini-edit nila yung picture ni Digong para i-emphasize sa public na totoo na namamayat na nga. And alam nyo kung ano yung nakakagulat mga minamahal? Kung hindi ba naman mga luka-luka tong mga DDS na to, halatadong edited yung photos na kumakalat. Okay sana kung mag-edit kayo kung makatotohanan. Kaso yung pinapakalat yung picture ay halatadong edited, kung kaya't ang ginagawa ngayon ni Sara Duterte, nililinis po ang mga kalat ng mga fanatikong mga DDS. Kasi nakakasira din po sa image ni former President Duterte na yung kanyang imahe ay parang ginagawang bangkay or kalansay. So ngayon mga minamahal, ito, diretsahang pinabulaanan ni Vice President Sara Duterte ang nagkalat na umano'y larawan ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa ospital, na pinaniniwalaan ng ilan sa kanilang mga taga-suporta. Nakikita niyo yung picture ni Digong? Oh my goodness, mga minamahal, talaga nga naman parang butot balat kalansay na talaga, oy. Kahit sino maaawa dito. Pero sa totoo lang, mga minamahal, itong picture na to ay edited. Lalo pat kung yung mga matatanda dyan ang nakakita nito, sasabihin, uy, ito na pala itsura ni Digong. Pero yung mga nasa millennial at mga Gen Z, mukhang malabo nang maniwala kasi alam nyo naman yung AI ngayon, alam nyo naman yung social media ngayon, 'di ba? Ay talagang laganap na yung mga ganyang klaseng editing skills. So ngayon, dahil nakita na parang mali tong ginawa ng mga kapwa ko DDS, uy. Ang ginawa ni Sara Duterte, pinabulaanan niya. Ang sabi niya, inaano lang nila ang muka. So, ibig sabihin, ini-edit lang nila yung muka, pero walang katotohanan na itong si Duterte, itong si Digong, ay ganun na talaga ang kapayatan. Don't worry mga minamahal, ilang buwan na lang, 2 months na lang ang pag-aantay natin at makikita na natin yung totoong katawan ni former President Duterte. Pero, ito yung totoo dito mga minamahal. Hindi totoo yung katawan ni Digong na sobrang namamayat. Pero ang totoo dito mga minamahal, itong paggasta ni Sara Duterte na mismong nanggaling sa bibig ni Sara Duterte na hindi daw nila iniisip yung gastos. So meaning kung hindi daw nila iniisip yung gastos ng pabalik-balik nila doon sa The Hague, sa the Netherlands, it means madami silang pera. So hindi sila simple. Diba? 1 day ago mga minamahal, see? We don't count the cost. Sara Duterte says, family using own funds for Hague visits. So, ibig sabihin, kung hindi nyo kinakount, diba? Kung hindi nyo binibilang yung mga gastos ninyo sa pabalik-balik ninyong pagpunta sa The Hague, sa ICC or sa the Netherlands, it means hindi kayo simpleng tao. Diba? Madami kayong pera. Ang tanungan natin dito, where did those funds came from? Diba? Bago nila sabihin na ito ay isang family funds. Well, kung sa bagay, sabi, lalo pat tama lang ang isinusulong ngayon ni House Speaker Martin Romualdez, mga minamahal, yung bank secrecy law
'di ba, para labanan yung corruption. And syempre, yung mga financial crimes, and for sure mga minamahal, ang masasagasaan dito, unang-una, itong si Sara Duterte. So tama lang na i-push yung bank secrecy law. 'Di ba, para malaman natin at malabanan natin ang corruption, kasi even sila din ay okay sa kanila, kahit si Martin Romualdez, 'di ba, siya yung nagsulong yan. Kasama din siya sa kasama din si House Speaker Martin Romualdez sa masasagasaan ng batas. Pero dahil si House Speaker Martin Romualdez ay talagang pinapamukha niya na wala siyang ninanakaw sa kaban ng bayan, talagang pinupush niya yan, mga minamahal, sa Congress. Ibig sabihin, malinis ang konsensya ng ating House Speaker. Yan ang mga minamahal. Basahin ko sa inyo. Okay. Romualdez pushes bank secrecy law reform to fight corruption and financial crimes. Yan yung gusto ko, mga minamahal, di ba? Bold and brave. Itong ating House Speaker, despite na sinasabi nila na tambalos-los, pero ito yung tao na hindi takot sa transparency, hindi takot sa accountability, hindi takot manindigan. Talagang meron siyang pinaglalaban. And I can see naman na talagang yung kanyang will para sa taong bayan ay malinis yung kanyang intensyon. Lalo pat itong si Sara Duterte, mga minamahal, ay meron pong amazing hidden wealth. Alam ninyo na humigit kumulang 2 billion na nakita po, mga minamahal, sa mga hearings, and nakalagay po yan sa pang-apat sa article of impeachment, which was unexplained. Di ba, mga minamahal, hindi niya po ma-explain yan, yung kanyang mga hidden wealth na yan, at hindi din kayang makita sa statement of assets, liabilities, and net worth sa SALN ni Vice President Sara Duterte noong 2017, 2012 at 2016 hanggang 2022. Ito, meron na papakita sa inyo, mga minamahal. Ayan, kita ninyo, talagang kupal ang ating Vice Presidente, no? Matindi. So, the allegation against VP Sara Duterte in impeachment proceeding. So, kung babasahin yan, mga minamahal, meron pong nakita. Diba? Una na po dyan yung death threats. Pangalawa, alleged confidential funds misuse. Number 3, cash envelopes. Ito na yung pang-apat, yung unexplained wealth. Kung babasahin natin to yung part na unexplained wealth, mga minamahal, nakasaad dito, yan. Sabi dyan, the fourth article of impeachment accused Duterte of amazing hidden wealth amounting 2 billion, which was allegedly unexplained in her statement asset liabilities and network SALN from 2007 to 2012. From 2016 to 2002. The complaint also stated how the growth in her net worth is allegedly disproportionate to her salary as a public official. Magtataka naman talaga kayo, mga minamahal, paano nangyari yun? Saan nanggaling yung mga perang to? Bakit biglang lumobo? Lalo pat itong si Sara Duterte, we all know na according to Arturo Las Cañas, Edgar Matobato, ay mayroon siyang drug money scandals, which was, diba? Parang another red flag yun, na baka doon ang galing yung kanyang mga pera. So, ito din, yan, another article, hindi po tayo nagsisinungaling dito, mga minamahal. So, not just ex-President Duterte, House panel flags VP Sara Duterte too, diba? Yung AMLAC yan, AMLAC issue, mga minamahal, dahil po yan sa, ano yung sabi ni Trillanes, mga minamahal? Drug money, grabe, diba? Coming from alleged drug lord Sammy Uy, nanggaling din yung ibang mga pera na pinapasok dyan nga po sa bangko ni Vice President Sara Duterte. Ni-reveal ni Trillanes, hindi lang ni Trillanes, ni Edgar Matobato at ni Arturo Las Cañas. Itong si Sara Duterte na mayroong koneksyon sa mga drug lords na kung saan yung mga pera ay ipinapasok sa kanyang mga bank account. Now, ngayon ano ba yung punto dito ni Sara Duterte? Kiniklaim niya, mga minamahal, na siya isang pro-life. Pro-life pero mamatay tao naman kung sa tutuusin, kung titingnan natin yung mga hearings na narinig natin. Diba? Ini-indicate niya na siya ay mahirap, poor, pero laging travel and afford ng kanyang pamilyang bumili ng mga luxurious things. Diba? And you know what, yung ibig sabihin ng lavish spending, parang kabaliktaran sa sinasabi nilang sobrang hirap nila. Diba? Kaya importante na matuloy, mga minamahalang impeachment para sa
kaalaman at malaman natin ang katotohanan. Diba? Madaming magagalit sa atin. Pero, you know what mga minamahal, we are here for accountability and transparency. And hoping sana na magising ang mamamayang Pilipino na hindi lamang natin ito ginagawa para sa pansariling interes, bagkus ginagawa natin itong ating panawagan para sa taong bayan, sa future ng mamamayang Pilipino, sa future ng mga kabataan. Alright? It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli mga minamahal para sa ating panibagong video. Yun lamang po at ingat mga kababayan.